So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ako gobyerno. Say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Unang-una, how are you po? Talagang gusto magtanong, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos, okay ako. Wala man. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, kami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ano po? Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being bruited around dito because of the communications. Very, as a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. So, ang sabi ko, ma'am, is though I do not claim ignorance about the move before and long before and after a few months of respite, nandiyan na naman yung issue. So, I guess this mga ano na ito, issues, I would call them, would hound me until the dying life. Okay, so ano to, sir? So they won't really stop? Again? So talagang hindi sila titigil, sir? No, whereas as I remain, mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Pero pag hindi naman ako active. But for as long as I am there in the
political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, good copy for whatever I say or whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. All right. Gan okay. Sir, okay, sir, does this bother you, sir? Itong mga naglutangang information na meron ng warrant sa inyo? Warrant of arrest? Alam mo ma'am, sa totoo lang, I have been in politics for almost nearly 30 years. Been mayor, lahat ng klaseng issue. Firstly as vice mayor, congressman, then as president. Hindi ko naman siya nasabi minamaliit ko. Pagyayabang yan eh. But it's almost an day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero I take it as part of my political life. Kasi nandyan ay early on nagpasok ako sa gobyerno as a, a prosecutor that verily as early as ilang taon lang pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay pasomon po, will you appear? Again, ma'am. If ever na meron nga po talaga, kung talagang totoo nga itong warrant of arrest ng mga lumutang, kung sakaling meron nga talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time since, as far as I can remember, ma'am, maaga ako nung ilang years early on, so that to be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, and walang pasikot-sikot. Alright. I have been very frank all these years. Alright. Okay. Sir, aside from this po, sir, meron din pong i-final sa inyo sa DOJ na inciting to sedition. Unang-una, what's your take on this po, sir, na kayo po ay napailan ng ganito, sir? Is it the sedition ngayon? That's different, sir. Aside from ICC, sir, meron din po, di ba, sir, may final din po sa inyo inciting sa DOJ? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specifics, ngayon ko lang nalaman. Yun naman sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I am ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not, there no excuses to give. I offer no apology. I did what I did because
To continue, I said I did what I had to do. Kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early on it for history to make the accurate count. Wala ako. I do not want to judge myself, except that I answer the problem, the questions, whenever it crops up. Attorney Sal, dito muna tayo sa demeanor ng dating presidente. Kalmado, tanggap niya kung ano man ang mangyayari at walang bakas ng kaba sa dating presidente. Sir. Vintage Duterte naman yun. Ever since naman, hindi ba, matagal niya lang sinasabi. Wala siyang takot, walang pangamba sa puso niya. Wala siyang regrets. Ginawa niya ang dapat niyang gawin bilang isang opisyal, whether kung siya ay in-appoint na piskal at nahalal na mayor, vice alcalde, congressman at presidente. Siya yung tipong wala siyang agenda sa sarili. Pag wala kang kasing agenda, wala kang kinatatakutan. Kung ano lang yung batas, yun ang gagawin mo. Yun ang Duterte. Kaya, dumating yung panahon ngayon na hinahanap ng kasaysayan ang kanyang paninindigan at hinanap niya ang hamon ng kasaysayan. Narito siya ngayon. Nakahanda